Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Pakiusap, isang sandaling katahimikan. Ngayon ay aanyayahan namin ang lahat ng mga mag-aaral na nag-ambag ng higit sa $100. Magbigay ng talumpati, at magpakuha ng kanilang larawan. Malakas na sabi ng host sa stage. Ika-36 na kabanata. Ang mahiwagang mukha ng charity. Katapusan ng pagbabalat kayo. Lahat ng mag-aaral na nag-donate ng $100 ay inaanyayahan na umakyat sa entablado upang magsalita. Ngunit wala sa kanila ang masyadong masigasig. Kung tutuusin, karamihan sa kanila ay nag-donate ng pera upang matulungan ang mga mahihirap na bata sa nayon ng kabundukan, at hindi lamang palakasin ang kanilang reputasyon. Pagkatapos magsalita ng host, ilang tao ang nagkusa na umakyat sa entablado at nagsalita ng ilang papuri. Walang sino man sa kanila ang gustong tumanggap ng credit para sa kanilang donasyon, at halos lahat ay nagkakasundo. Napurihin ang mag-aaral na nag-donate ng $130,000. Isa si Darren sa mga umakyat sa stage. Sinabi niya, "Mga kasama, gusto kong punahin ng isang tao sa pagbibigay ng $1 at pagkatapos ay ipagmalaki ito. Sa pag-aangkin na nag-donate ng pera na parang siya ay gumawa ng malaking kontribusyon sa mga bata ng Mountain Village. Dapat tayong lahat ay matuto mula sa mag-aaral na nag-donate ng higit sa $100,000. Hindi lang mayaman ang taong iyon, kundi mataas din ang moral na pamantayan. $350 lang ang naibigay ko. Baliwala ako kung ikukumpara sa kanya. At kung pwede lang, gusto kong ilabas ang paghanga ko sa kanya ng personal." Sa isip ni Darren, ang estudyanteng nag-donate ng $130,000 ay siguradong mas mayaman pa kaysa sa kanya, at mula ito sa isang maimpluwensyang pamilya. Sinadya niyang purihin ito mula sa stage upang kapag siya ay nagustuhan nito, sa bandang huli, maaari niya itong kaibiganin. Pakiramdam ni Alex ay sumakit ang kanyang tiyan nang makita niya si Darren na nakakunot ang noo sa stage. Buti na lang, at hindi niya nabanggit ang pangalan niya, at hindi siya umakyat sa stage. Kung hindi, siya ay mabilis na makikilala ngayon. Nang matapos siyang magsalita, bumaba na ng stage si Darren. Ang lahat ay naantig sa kanyang mga salita, at isa-isa nilang kinundena ang taong nag-donate ng $1, at pinuri ang nagbigay ng $130,000. Isang tao ang nanunuya. Ang tanga na nag-donate ng $1. Mayroon pa ring mukha ito, upang ipagmalaki. Nakakahiya. Sino ang makakapagturo sa akin ng taong ito? Sasampalin ko siya ngayon. Sigaw ng isang babae. Sigaw pa muli ng isang babae. Gusto kong makilala ang estudyanteng nag-donate ng $130,000. I bet na gwapo siya. Naririnig ang usapan sa kanilang paligid. Pagmamalaki ni Darren, habang tumatawa. Alex, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Lahat ng tao ay sinisigawan ka. Isa kang mahirap na talunan. Nang walang lumapit para magsalita sa imbitasyon ni Darren, nagsimulang lumapit ang host. Dadako na tayo sa susunod na segment. Makinig po mga magigiliw na estudyante. Magsisimula na kaming kumuha ng litrato para sa lahat na magkakasama sa entablado. Dahil po sa restrictions ng venue, maaari lamang naming imbitahan ang 30 na mag-aaral na may pinakamaraming naiambag. Umakyat po dito para kumuha ng kanilang mga larawan. Paumanhin po, para sa mga estudyanteng hindi makakaakyat sa entablado. I-announce ko ang mga pangalan ng mga sumusunod. Sabi ng host, at tinawagan sila. Darren, $350. Nag-donate si Dan Willis ng $500. Nag-donate si Shane Farren ng $500. Darling, mamimiss kita. Lambing na sabi ni Donna kay Darren, sabay hawak sa braso niya at niyugyug ito ng malakas. Gusto ko ring umakyat sa stage at magpa-picture. Darling, pwede ba akong sumama sa'yo? Nais ni Donna na makasama sa larawan ang buong grupo. Balak niyang ipakita ito sa kanyang komite ng klase, upang makakuha ng kredito para sa kanyang sarili. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng malaking kalamangan sa pagsusuri ng scholarship sa pagtatapos ng termino.
Ang grupo ng larawang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa maraming paraan. Bakit hindi? Sasabihin ko sa kanila. Tara, sagot ni Darren. Pagkatapos ay lumakad sila patungo sa entablado habang hawak ang kamay ni Donna. Paumanhin, limitado ang aming espasyo. Hindi namin pinapayagang magdala ng iba para sa pagkuha ng larawan. Paumanhin, sabi ni Emma. Si Emma ang may pananagutan sa pagpapanatili ng kaayusan. Si Emma po ay isa sa kaibigan ni Alex. At dating best friend ni Kathy, na ex-girlfriend ni Alex. Nasa table number 8 po ang kanyang episode, at mayroon pa pong iba sa mga naunang kabanata. Habang pinipigilan ni Emma si Donna. Gumawa tayo ng deal sa pagitan natin. Walang makakaalam nito kung hindi mo sasabihin sa kanila. Bulong ni Donna sa dalagang may salamin. Pero mariin pa rin siyang tumanggi. Umalis ka sa daan. Sino ka sa tingin mo, para pigilan ako? Mayabang na hinawi ni Darren si Emma sa daraanan nila, at hinila si Donna. Isang himala na ang isang tulad niya ay nag-donate pa ng pera para sa Mountain Village. Galit na ungol ni Emma habang hinihimas ang braso. Sa sandaling iyon, nang ipapahayag ng host ang huling 3 tao. Ang paligid ay nag-iba, sobrang umingay ang mga crowd. Atat na silang makilala ang mga bigating donors. Liam Walsh, mangyaring umakyat sa stage. Nag-donate si Liam ng $1,500. Naghiyawan ang mga babae sa audience. Pinapanood si Liam, habang naglalakad papunta sa stage. Lahat sila ay nagsaya, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Toby Ford mangyaring lumapit. Nag-donate si Toby ng $1,500. Pumunta si Toby sa stage. I love you, gorgeous. Ikaw ang pinakamagaling, sigaw ng dalaga. Isang mayamang tao, na gumagawa ng isang bagay upang makatulong sa iba. Hindi iyon madalas mangyari. Upang maakit ang atensyon ng mga mayayaman at karapat-dapat na mga binata. Naghiyawan ang mga babae sa auditorium, at parang pop concert na ang kapaligiran. Siyempre, tuwang-tuwa ang lahat tungkol sa pag-alam kung sino ang super rich man, na nag-ambag ng mahigit $100,000. Susunod. Sabi ng host. Inaanyayahan natin ang mag-aaral sa unang pwesto, na umakyat. Ang kanyang donasyon ay $130,000. Parang sasabog na ang bulwagan sa lakas ng sigawan. May mga nagtakip ng bibig. Habang ang iba ay nanlaki ang mga mata. Hindi ito kapani-paniwala. Ang ilan ay tumayo na, mula sa kanilang mga upuan, upang hanapin ang lalaki sa bulwagan. $130,000. Aminado ang mga estudyante, na karamihan sa mga magulang nila ay hindi kayang kumita ng ganoong kalaking pera sa isang taon. Nang marinig ni Donna na may nag-donate ng $130,000, nagulo ang kanyang puso. Iniisip niya, kung makikilala ko lang ang mayamang lalaking ito, at magiging interesado siya sa akin, itatapon ko na si Darren ng walang dalawang pag-iisip. Hinahanap ng lahat ang mayamang donor, ngunit walang lumalakad papunta sa stage. Excited na tumitingin ang mga tao sa host. Hinihiling sa kanya na ipahayag ang pangalan ng mapagbigay na donor. Sagot ng host. Hindi iniwan ng estudyante ang kanyang pangalan, nang mag-donate siya ng $130,000. Pinaliwanag ng host sa lahat. Sabi ng isang babae. Walang pangalan. Iyan ang patunay na ang mga mayayamang kabataang ito, ay nais lamang tumulong sa mga bata ng Mountain Village. Hindi nila ito ginagawa para lamang mapalakas ang kanilang reputasyon. Ang kanilang moral ay mataas. Gusto kong makilala ang mayaman na ito. Siya ang pangarap kong lalaki. Sa isip ni Donna. Buddy, kung nandito ka, mangyaring tumayo at pumunta dito sa entablado, at magpakuha ng larawan. Sabi ng host habang tinitingnan at sinusuri mabuti ang mga estudyante isa-isa. Gayunpaman, walang tumayo. Para pumunta sa stage. Ipinagpalagay ng lahat na wala ang rich donor, at lahat sila ay nabigo. Si Alex na nakaupo sa pinakahuling row. Tinakpan ng mga kamay ang mukha at napabuntong hininga. Gayunpaman, medyo nagilty din siya. Para bang niloko niya ang lahat. Nagsimulang ayusin ng host ang mga tao sa entablado na tumayo, at para sa pagkuha ng kanilang mga larawan ng magkakasama. Ito ay masikip, ang lahat ay nakatayo sa isang hilera. Nakaharap sa photographer na nasa ibaba ng stage.
Si Darren ay nagbigay ng $350, kaya siya at si Donna ay maaari lamang tumayo sa pinakadulo. Nakatayo si Donna malapit sa kanang bahagi ng stage. Kung uusog sila ng kaunti sa kanan, naisip niya na maaaring na siyang mahulog. Sa wakas nakaayos na ang lahat. Inayos ni Donna ang kanyang buhok, inakbayan si Darren, at proud na ngumiti. Sinadya niyang tumingin kay Debbie, nang may pagmamalaki, na nakaupo sa huling row. Kawawang Debbie. Ang aking boyfriend ay maaaring dalhin ako sa entablado upang makuha ang aming larawan. Habang ikaw ay maaari lamang manood mula sa mga audience. Gayunpaman, hindi ka pa rin sapat para makahanap ng mas mayaman kaysa sa akin. Wala kang pagkakataon para mapantayan ako. Sa pagkakataong iyon, ay parang reyna si Donna na nakatingin sa mababang si Debbie. Sa pagkakataong iyon, ay gusto nang umuwi ni Alex. Patapos na rin naman kasi ang event. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Debbie. At nagsimulang lumakad papunta sa exit. Nang makadalawang hakbang si Alex, may isang boses mula sa hall ang malakas na tumawag sa kanya. Lumingon siya sa pinagmula ng boses. Biglang kumuhog ang kanyang dibdib. Ang tumatawag sa kanya ay ang babaeng nakapusod na si Laura. Siya ang babaeng naroon, noong araw kung kailan siya nag-donate ng pera. Nang makita niya si Alex, mabilis na napalitan ng excitement ang kanyang pag-aalinlangan. Tumakbo siya papunta kay Alex, hinawakan ang braso nito, at malakas na sinabi sa lahat ng estudyante. Siya yung nag-donate ng $130,000. Lahat ng mata ay nakatuon kay Alex. Ang lalaki bang iyan? Sino yung nakasuot ng damit na parang pulubi? Hindi pa rin sila makapaniwala. May nagsimulang magtanong sa dalaga sa mismong lugar. Sigurado ako. Ako ang nakausap niya noong araw na iyon, at nagpakuha pa ng litrato ang kasama ko noong mga oras na iyon. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tingnan nyo sa iyong sarili. Sinabi niya habang ipinapakita ang larawang ibinigay sa kanya ng kanyang kasamang head, at ipinakita ito sa lahat. Nagkaroon ng maraming sigawan. Siya nga, sigaw ng isang lalaki. Sumang-ayon naman ang isa pa. Tama, sabi pa ng isa. Alex, masyado mo kaming binigla. Nakakabilib ka. Sigaw ng isang babae. Naniniwala na ngayon ang lahat na siya ang estudyanteng nag-donate ng $130,000. Nung nalaman ng host na si Alex yon, mabilis niyang tinipon ang lahat para ihatid siya sa entablado. Nalaman na namin sa wakas ang tunay mong pagkatao. Maraming salamat sa pagbibigay ng $130,000 para sa pagpapahusay sa mga batang nakatira sa bundok. Maaari mo bang sabihin sa amin ang iyong pangalan? Inilapit ng host ang mikropono malapit sa bibig ni Alex. Ngayon, ay hindi na niya maitatago ang lahat kahit gustuhin pa niya. Kaya titigil na siya sa pagpapanggap. Ang pangalan ko, ay Alex Ambrose. Mahinang sabi niya. So Alex Ambrose pala. Ang pangalang ito, ay parang kabilang sa isang mayaman, at kilalang pamilya. Siya ay mabuti at marangal na binata. Ipahayag natin ang ating paggalang sa kanya. Pumalakpak ang host, at nagpalakpakan ang mga manunood. Ang kanyang pangalan ay isinisigaw ng mga estudyante. Pagkatapos lamang ng 30 segundo, ay unti-unting napahinga si Alex. Sige, magpa-picture tayo ngayon. Alex, ikaw ang may pinakamataas na donasyon, kaya dito ka tumayo sa gitna. Sabi ni Emma. Nakita ni Alex si Debbie mula sa crowd na hindi makapaniwala, at nakatitig lang sa kanya. Tinanong niya sa katabi niyang host. Maaari ko bang isama ang aking kaibigan dito? Siyempre pwede. Walang pag-aalinlangan na sagot ng host. Nagpasalamat si Alex, at naglakad papunta kay Debbie. Hinawakan ang kamay ni Debbie at isinama sa stage. Umatras ng kaunti sa gilid. Hiling ni Emma sa lahat. Ang iba pang mga mag-aaral ay nagsimulang lumipat para kina Alex at Debbie. Si Donna na nakatayo sa gilid ay halos mawalan na ng pwesto. Miss, bakit hindi ka pa bumaba? Hindi na ako papayag na manatili ka ngayon. Sabi ni Emma sa kanya. Hindi, kailangan kong makasama sa larawan. Mayabang na sagot ni Donna. Nang mabalitaan nila na si Alex ay super rich student na nag-donate ng $130,000. Nalaglagang panga ni Donna at Darren. Kahit anong mangyari, hindi nila matanggap ang katotohanan iyon.
Galit na galit si Donna habang iniisip ang sarili. Nung ako ang makakasama sa litrato, wala man lang kayong sinabi, at pinuna pa ako. Ngayon ay sinasabi mo sa akin na bumaba sa entablado, umupo, at panoorin si Debbie na kinukunan siya ng litrato. Si Donna ay laging nakakaangat kay Debbie. Kahit hindi ko siya matalo sa pagkakataong ito, hindi ako bababa ng stage para siya ang pumalit sa akin. Nakita ni Emma, ang galit na ekspresyon ni Donna. Walang nagawa, at sumimangot si Emma. Inilipat niya ang isang upuan at inilagay ito sa tabi ng entablado at sinabi, "Kung gusto mong makasama sa larawan, maaari kang tumayo sa upuang ito. Kung ayaw mo, kailangan mo nang umalis." Nang makitang wala na siyang ibang choice, pumayag naman si Donna, at tumayo sa upuan na mas mababa sa stage. Inaaliw niya ang kanyang sarili, at least hindi siya mas mahirap kaysa kay Debbie. Hindi niya alam na naging target na pala siya ng public attention ng mga audience. Nakakatawa ang babaeng iyon, natatawang sabi ng isang estudyante. Sumang-ayon naman ang kaibigan niya. Siya ay kalahati ng katawan ng mga nakatayo sa stage. Nagmukha siyang maliit. Sobrang desperado niyang makasama sa photoshoot. Nakakabaliw ang tigas ng ulo niya. Sabi ng isa pang estudyante. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.